What a beautiful day that you have made. I will praise you. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Ang una ko pong tanong ay ganito. Pagka kayo po ay may mga oportunidad na dumarating sa inyong buhay, or pagkakataon para maging daan po yon para kayo ay mabless or may mapakinabangan. Pag sinabi kasing oportunidad, mapapakinabangan natin sa buhay. Di ba, ano po yung inyong gagawin pag may dumarating po sa inyong mga oportunidad, pagkakataon? Lalo na yung mga may pamilya, yung mga magulang. At naniniwala naman ako, kahit na ikaw ay kabataan pa, pag inaakala mo, ito yung maganda ng oportunidad, di ba, pagka yung oportunidad ay lumampas, sayang, di ba? So, di ba, ang gagawin ninyo sasamantalahin yung panahon, yung pagkakataon, kasi minsan lang dumarating yan sa buhay pag may mga na-encounter kang magandang oportunidad. Okay? Alam niyo po ba, totoo yan sa buhay sa lupang ito, pag may dumating na pagkakataon o oportunidad, ay huwag ninyong sasayangin. Grab niyo po yan. Kasi ang isang taong matalino ay hindi niya sasayangin yung magandang pagkakataon. Kasi pag yun ay lumampas, yun ay kanyang darating ang araw, pagsisisihan niya, sayang kung ginawa ko pala yung ganon, ganyan. Sana ay malaking pakinabang sana. Sa katotohanan, minsan parang pangkaraniwan na lang yung dumarating sa buhay natin na tayo ay sumisimba, tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, umaattend ng mga Bible study. Parang pangkaraniwan lang po ito. Pero nakita ko na napakagandang oportunidad sa buhay natin habang tayo'y malakas pa, lalo na ang mga kabataan, ay samantalahin yung oportunidad na ang kapahayagan ng kagandahan, ng tagumpay, na mismong ang Diyos, ang siyang nagplano nito, ay samantalahin mo sapagkat iyan ay pag dumating, naunawaan mo sa iyong isipan, ay hindi masasayang. Kagaya nung pinaksa natin nung nakaraan, yung sa Luke ba yun? Yung kay Mary at saka kay Martha. Di ba? Na ang tao kasi napaka-busy, ang daming inaasikaso. Pagparood pa rito, ang tao ay abalang-abala. Pag ikaw ay malawak ang iyong mga imahinasyon at itupukol mo ang iyong isipan, hanga ako dyan sa mga nagre-reels. Pinalalawak niya mga yan ang kanilang isipan at yung obserbasyon, yung iniisip nila na ang mga tao ay pag napanood yun, ba okay ito di ba? So yung obserbasyon mo, pag binasdan mo, ang isang tao na malawak ang isipan, maano na yung kanyang pananaw, yung vision niya, yung imahinasyon niya, nakikita niya, ano ba yung takbo ng isipan ng karamihang mga tao. Yun po din yung makikita natin na nagaganap at nangyayari sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kita ng Diyos ang isipan ng maraming mga tao na talagang abalang-abala sa iba't ibang mga bagay at ang inahanap talaga sa isipan ng tao ay kung ano yung mahalaga, ito yung aking ipaprioridad sa buhay. Di ba? So, sabi ng ating pinag-aralan ay, yun nga, sa isipan pangalan nito, ni Martha, ay napakahalaga nung kanyang ginagawa para sa Panginoon na siya ay maglilingkod. Pinaghahandaan niya ang Panginoon, dumalaw sa kanilang bahay at pinaghahandaan niya ng makakain. Di ba? Maganda ba yon? Yes. At nung napansin niya na si Maria ay nakaupo lang sa harapan ni Jesus, at nakikinig sa turo ni Jesus, ang sabi niya, nagsumbong siya kay Jesus at ang sabi niya, Panginoon, wala bang anuman sa iyo? Ako'y abalang-abala na. Utusan mo nga yang si Maria na tulungan man lang ako para sa paghahanda, para sa inyo. So yun ang iniisip ni Martha na importante, kaya yun ang ginawa niya para mapaglingkuran niya ang Panginoon. Samantalang si Mary naman, nakaupo lang at ang ginagawa ay
nakikinig kay Jesus. Alam niyo po, di ba ang sabi ni Jesus doon, Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming bagay. Ayan. Thou art careful and troubled about many things. Kung sisiyasatin natin ang ating mga sarili, alam niyo po, yung paggawa sa bahay, yung mga pag-aasikaso sa mga responsibilidad natin, hindi po masamang, yan po yung ating isipin at gawin sapagkat kailangan. Pero mapapansin ninyo, yan ang isipan ni Marta. Ano sabi ng 42? But one thing is needful. Di ba? Isang bagay ang kinakailangan. Badly needed, needful. At yon ang nakita ng Panginoong Jesus kay Mary. And Mary had chosen that good part. Pinili ni Maria ang pinakamabuting bagay. So pagpipili ka ng magandang oportunidad, ang pipiliin mo kung ano yung pinakamabuti. Siyempre, pag matalino ang isang tao, kung ano yung mas malaki ang pakinabang at mas kailangan na oportunidad na dumarating, yun ay hindi niya sasayangin. At yun ang makikita natin sa ginawa ni Mary. Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. At yan ay hindi na aalisin sa kanya. Yung kanyang mas piniling, mas kailangan at mas mahalaga kung pinili ni Mary ang matalinong, ang ginamit niya yung talino niya at tamang paraan, hindi aalisin sa kanya yon. Yun po yung makikita natin na katotohanan ng salita ng Diyos. Na talagang ang pinakamataas na antas ng pagsamba na nakalulugod sa Diyos ay yung pakinggan, tanggapin, unawain yung kanyang salita. Alam niyo po, nung una, ang Panginoon, direktang nangungusap sa mga alagad at sa mga Hebreo, sa mga taga-Israel. Pero dumating yung time, kinakailangan niya gawin itong talinghaga. Mula noon, nagpasimula siyang mangaral at magsalita, karamihan ay halos puro sa talinhaga. Ano po yung talinhaga? Hindi literal kung ano yung sinabi niya, yun na nga ang ipapakahulugan mo. Kung hindi mag-iisip ka kung ano yung ipinapakahulugan ng Panginoon, gumagamit siya ng mga salita, mga bagay narito sa lupa, pero yun ay dadalhin niya sa mga bagay na panlangit, pang-espiritual. Kasi hindi po ibig ng Panginoon na pahirapan ang tao. Kasi ang tao, laging nakapukol ang isipan sa mga bagay na panlupa. Biyaya ng Diyos. Sabi ko nga, akala ko nung araw, pag sinabing talinghaga, may dalawa siyang layunin parang gusto niyang pahirapan ng tao. Pahirapan as in kung talagang ang tao ay interesado at pinapahalagahan niya na ang salita ng Diyos at ang turo ng Diyos ay kayamanan, ay aanuhin niya yon. Pagsusumikapan niya at pagtsatsagaan niya, uunawain niya at pipiliting maintindihan. At yun yung ugali ng kanyang mga alagad. Na pagka nagsasaysay ng talinghaga, pagkarinig ay lalapit pa, Panginoon, ano po ang ibig sabihin ng iyong talinghaga? At yung sa iba na nakinig, pero walang interest, walang pananampalataya, di sila magtsatsaga na unawain ang itinuturo ng Panginoon. Kaya makikita natin na si Jesus, inunawa niya ang tao, ang mga Israelita. Kasi ang isipan nila puro pisikal, puro mga bagay na panlupa. Sapagkat yun ang unang pangako ng Diyos kay Abraham. Kasi mayroong dalawang pagpapala, which is pinag-aralan natin nung last Sunday, na yung Old Covenant ay physical blessing at ang pangyayari ng spiritual blessing ay naganap after the cross. Diba? At nakikita natin, puro physical temple. Pagdating dito,
spiritual temple, tayo ang mga mananampalataya ang body temple of the Holy Spirit. Templo na hindi gawa ng kamay. Pero dito, templo na gawa ng kamay, physical. Ang kingdom, yung bansang Israel, pinagpapala. Kakaiba sa ibang mga bansa sa kapaligiran. Ginawa ng Diyos na bukod tangi, peculiar, ang bansang Israel na physical during Old Testament para makita na iba ang bansang sinasamahan ng Diyos. Pero ang tipan, sa lumang tipan, which is physical, ay merong mangyayari, merong kaganapan kapag sila'y susunod sa Old Covenant o sa Old Testament law, sa law of Moses, sa written law na exclusive lang sa mga Hudyo. Di ba? At pag hindi nila sinunod, curse. Penalty ay death at curse, sumpa. Maghihirap sila, mabibihag sila ng ibang bansa, magkakaroon sila ng mga salot, peste, diba? Pagdurusa ang nagaganap sa kanila. Physical. Kaya pag binasa mo yung Psalms 91, habang sila ay nasa ilalim ng malabay na pakpak ng Diyos, nagpapasakop sila sa authority ng Old Covenant system, walang salot, walang sakit, walang pana, walang sandata ng kaaway, ang daratal o mararanasan ng bansang physical Israel. Pero pagdating sa New Covenant, spiritual, heavenly, heavenly kingdom, physical kingdom, which is the nation Israel. Sa pagdating sa New Covenant after the cross, heavenly, spiritual, hindi nila naiintindihan. Kaya ang ginawa ni Jesus, gagawa siya ng mga bagay, kumukuha siya ng mga bagay sa physical, nakikita at madaling maintindihan ng tao, pero yun ay ihahambing niya papunta sa spiritual. Amen? Dito sa New Covenant, nagiging problema, yung salita ng Diyos ay inilalagay sa panlupa. Mali. Kumukuha si Jesus sa mga bagay na panlupa para ihambing sa mga bagay na espiritual at panlangit sapagkat ang kingdom sa New Covenant ay espiritual. Muli ko pong sinasabi ito sapagkat napakaganda ng topic natin, the power of God's resurrection. At yung ating pinag-aaralan na nag-start sa Philippians, upang makilala ko siya, sino? Si Jesus. At ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Importante po yan na ang journey natin sa ating pananampalataya sa bagong tipan ay upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Sinong makikilala? Si Jesus. Si Jesus, lalo na yung ginawa niya sa krus, yung gospel. At ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, yung kanyang resurrection. Na siya'y namatay, inilibing, and then nabuhay na maguli. Kaya sabi diyan, that I may know Him, si Jesus, and the power of His resurrection. So, makilala mo si Jesus, ang power ng kanyang pagkabuhay na maguli, at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan, sufferings. Ibig sabihin, yung mga pinaghirapan niya, ay maunawaan mo na ang benepisyo niyan ay para sa atin. Then, ang sabi niya, na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Dapat daw tayo matulad. Paano yon? That is spiritual. Kaya talagang pupunta tayo sa heavenly mga illustration na patungo sa makalangit para lalo nating maunawaan ang kagandahan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat yan yung good news. At alam natin na kapag merong good news, magbibigay yan ng saya. Kaya nga po yung gospel, sa Greek word ay euangelizo, ay glad tidings. Glad tidings. Masaya, mabuti, may kagalakang balita. Nagdudulot ito ng kagalakan, pero makinig kayong magaling, ang dulot na kagalakan nito, magmumula ito sa tinatawag na spiritual, heavenly. Ano po? Kung ano yung ginawa niyan sa buhay mo, sa iyong
sa iyong makalangit na pagkatao. At yun yung magiging kaligayahan mo. Ano po yung ibig sabihin nito? Hindi po yan physical at material. Then mo maintindihan kung bakit sinabi ni Jesus na in the flesh profiteth nothing. Pero kung ang isipan nating mga mananampalataya ay hindi makikiisa sa katotohanan na layunin ng Diyos, mamimiss mo to. Yung oportunidad, pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na maunawaan at makilala siya at ang kanyang pagkabuhay na mag-uli at makasama tayo doon sa kanyang mga paghihirap na tiniis. Yung mga benepisyo nun ay maunawaan natin. Mamimiss mo to kapag ang iyong pagkaintindi ay hindi yung ginagawa ni Jesus na kukuha sa physical at pagkatapos dadalhin kanya sa makalangit na pagkaunawa at kaisipan. Kaya maintindihan natin kung bakit sinabi ni Jesus doon sa verse 1 ng Colossians chapter 3, verse 1, makikita natin, ano sabi doon? Kung kayo nga ay muling binuhay, di ba? Di ba? The power of His resurrection, na maintindihan natin na tayo ay kasamang inilakip ng Diyos, inilakip sa kanyang muling pagkabuhay, kung kayo nga ay muling binuhay, nakalakip ni Kristo. Ang kausap na dito ay yung mga Kristiyano na naunawaan yung mensahe ng mabuting balita patungkol sa heavenly kingdoms. Sabi diyan, kung kayo nga ay muling binuhay nakalakip ni Kristo, anong gagawin ng mga Kristiyano na naunawaan na sila ay inilakip ng Diyos sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo? Hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, heavenly, spiritual. Ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Di ba? Makalangit. Verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Tayo ay may kaisipan na ni Kristo. Kapag nasa iyo ang isip ni Kristo, naintindihan mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung Ebanghelyo. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Saan? Sa mga bagay na nangasa itaas. At huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Malinaw po ba yan? Ang kaligayahan natin, hindi dito sa lupa. Huwag tayong padadaya. Ang salita po ng Diyos ay maliwanag at katotohanan. Ito po yung nakakalungkot, simpleng-simple lang, nakapahayagan. Pero maging sa panahon ng mga first century believers na mga Israelita sa panahon ng Panginoong Hesus, kakaunti ang nakaunawa ng katotohanan na daladala ng Panginoon about sa kingdom, sa kaharian ng Diyos. Isipin ninyo, kukuha siya ng talinghaga at pag sinabing talinghaga, kukuha siya ng mga bagay na nasa lupa sapagkat inuunawa, inaabot ng Panginoon ang isipan ng mga Hudyo that time. Yung kanilang kahinaan na nakapokus palagi sa physical kingdom. Inaalis na sila. Kaya ito yung last days, ito yung huling araw na sinasabi ng banal na kasulatan, sa mga huling araw, yun po yung pagdating ng Panginoon. Sapagkat, ang sabi ng Romans chapter 10, verse 4, tingnan ninyo, bakit huling araw? Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Ibig sabihin, siya yung hangganan. And sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya, gusto niyang ituwid na yung kanilang isipan at dalhin sila sa pananampalataya which is spiritual at hindi na physical. Kasi yung kautusan, yung old covenant system ay pawang physical. Physical temple, physical kingdom, pinagpala yung bansang Israel. Pero dito, ang tunay na Israelites ay hindi na yung sa physical circumcision, kung hindi spiritual circumcision, na yung nanampalataya kay Kristo, sila talaga ang tunay na bayang Israel. Spiritual. From physical to spiritual. Nakuha niyo po ba? Sapagkat mamimiss mo yung opportunity na daladala ng mabuting balita na mismong ang Panginoong Hesukristo kung bakit isinugo ng Diyos
For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak, ibinigay niya. Ang sinumang sumampalataya, spiritual, heavenly, ay may buhay na walang hanggan. Di naman sinabi doon na di ka na mamamatay sa lupa. Sabi niya, ang sumampalataya, bagaman mamamatay, ay muling mabubuhay. At yung mga nabubuhay na sumampalataya, hindi na mamamatay. Hindi po physical yun. Yung spiritual mo, na buhay na mag-uli, hindi na yun mamamatay. At yun nga yung ating tinatopic. The power of Christ's resurrection. So, sana po, maging malinaw ang lahat ng bagay na ito para wag tayong madaya. No? Wag tayong malinlang. Para yung opportunity na ibig ng Diyos na magkaroon tayo ng makapiling na tayo magpakailanman, makuha natin. Wag nating mamiss. Wag nating mabaliwala na yan ang pinahahalagahan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya sabi doon, Philippians chapter 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection. That I may know Him. Sino yan? Si Jesus. Paano mo makikilala si Jesus? Through the Scriptures. Ang palad nga natin ngayon eh. Kasi yung mga first century believers, maging yung mga alagad, yung 12 alagad, kasama nila si Jesus, live nilang naririnig si Jesus, pero hindi nila lubusang nauunawaan at naiintindihan. Sapagkat doon sa Acts chapter 1, makikita nyo doon, ang sabi doon, Panginoon, kung ilan mo ibabalik ang kaharian. Ang iniisip nila, ang nire-request nila, physical. When they therefore were come together, they asked of Him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? Di ba? Yung physical Israel pa rin ang nasa isipan ng mga apostol. Mga alagad yan. Sa tinagal-tagal, hindi pa rin nila naiintindihan. As time goes on, saka lamang nila naiintindihan. At mas naging ahead pa sa pagkaunawa, si Paul, na pinakahuling apostol na tinawag ng Diyos. Siya pa yung nakapag-reveal. Ephesians chapter 3, verse 4. Tingnan niyo, sa pamamagitan niyo, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Sino yan? Si Paul, nagsasalita dyan. Ang kausap niya, yung mga mananampalataya sa Epeso. Ipinapahayag niya na yung hiwaga ni Kristo, nakilala niya. Naunawa niya, parang ang yabang ng dating ni Apostol Pablo dyan. Na inaangkin niya na siya lang ang nagpakilala sa hiwaga ni Kristo. Tuloy, verse 5, na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao. Siba? Nalihim, hindi naunawaan. Nagaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu, na ang mga hentil, sino yung hentil? Yung mga bansang labas sa bansang Israel. Diyan na nagpasimula yung makonvert ang mga hentil. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana, mga kasangkap ng katawan at may mga bahagi, saan? Sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Di ba napakapalad natin? Nalakip tayo na hindi tayo kasama doon sa penalty, sa curse noong binayolate ng mga Hudyo sa Old Covenant system, yung Law of Moses. Hindi tayo kasama doon. Meron yung blessing at may curse yun. Dahil binayolate nila yon, nasa curse sila. Kaya yun ang sinasabi ko nung last Sunday, na priority ng Diyos, ang bansang Israel, isinilang siya sa sariling bayan niya, pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ang sabi diyan, tayo namang mga hentil, napakapalad natin na dahil kay Apostol Pablo, nagkaroon tayo ng bahagi sa pangako na kay Kristo sa pamamagitan ng ano? Ng Ebanghelyo. Di ba? Tuloy, verse 7. Na dito'y ginawa akong ministro. Sino yan? Si Pablo. Ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Diyos na sa akin ay ibinigay, ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Verse 8. Sa akin na ako ang kabababaan. Pansinin nyo yan. Siya yung pinakahuli. At kung tutuusin, parang hindi siya karapat-dapat. Kasi nung hindi pa siya nako-convert, siya yung taga-usig at siya yung nagpapapatay sa mga Kristiyano nung panahon na yon. Pero nung na-convert siya,
Ito na yung sinasabi niya. Sa akin, ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal. Di ba? At ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral saan? Sa mga hentil. Ang mga hindi malirip na mga kayamanan ni Kristo. Ano yung hindi malirip? Hindi madaling maunawaan. Kaya yung isang mananampalataya, talagang parang dumadaan sa butas ng karayom. Maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. Alam niyo yung daan patungo sa kapahamakan? Yung 5 senses ng tao. Ang laging nagdidikta sa isipan ng tao. Doon lagi ang nagbabatay. Nagbe-base sa karunungan at kaalaman ng tao. Pero yung kaharian ng Diyos, saan ka magbe-base dyan? Sa Scripture. Paano mo makikilala ang Diyos? Pag hindi ka matyagang nag-aaral, pag hindi ka matyagang talagang uunawain ang salita ng Diyos, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi nga heavenly yan eh. Pero napakabuti ng Diyos, kumukuha siya ng mga ilustrasyon sa mga bagay dito sa lupa para dalhin ka doon sa pagkaunawa sa mga bagay na espiritual. Kaya makita nyo, sabi ko nga, advice ko nga focus tayong mga hentil sa revelation ni Paul. Kasi yung 12, binasa natin yung Matthew 10, 5 and 6, na yung 12 apostol, primarily, isinugo lang yon sa mga Hudyo, sa 12 tribes of Israel. Why? Kasi tatapusin na nga yung law. Yung Christ is the end of the law. Tatapusin ni Kristo. Dahil ang bagong tipan, batas ng Espiritu na nagbibigay ng buhay. Hindi po buhay panlupa, buhay panlangit. Amen. Napakapalad natin. Yung physical, temporal lang yan eh. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Hawak ng Diyos ang buhay natin, lalo na kapag naunawaan mo. Makinig po kayo magaling. Yung ating pinaksa last Sunday, 1 Corinthians 3:9, lahat tayo'y manggagawa ng Diyos upang ipahayag ang kamanghamanghang gawa niya, upang ibalita. Tayo na nakaunawa ng mabuting balita, ang siyang lahat ay pantay-pantay na manggagawa upang ipangaral, upang ipahayag. Sapagkat ito yung pinakapuso ng Diyos, sabi ng 2 Timothy or 1 Timothy 2:3-4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Naghahanap ba kayo kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Diyos? Ito po, sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ito yung pinakamataas na antas na pagpapala na ibig ng Diyos. Ano sabi ng verse 4? Na siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Naligtas ka? Naunawaan mo? Kung ligtas ka, masaya ka. At kayamanan mo, yung meron kang buhay na walang hanggan. At makikita mo ang tao, ang mga nasa paligid mong tao, hindi magkakamit ng buhay na walang hanggan kung hindi mahahayag ang mabuting balita. Tayo ang gagamitin ng Diyos para ipahayag ang mabuting balita. Hindi ko kayo hinihimok sa G12. Pero pag ikaw na-value mo at naging maliwanag sa iyo ang ebanghelyo, magbabalita ka. Sapagkat ang sabi ko nga, ang tao, pag mayroong naranasang mabuting bagay at magandang bagay sa kanyang buhay, may na-encounter siya, hindi niya pwedeng hindi ibabalita yon. Alam mo, galing ako doon, ang ganda pala doon. Alam mo, yung pagkain na yon, ang sarap. Ano sabi ng verse 10? Lahat daw tayo manggagawa. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay iniligay ko ang pinagsasaligan. Sino pinagsasaligan? Si Kristo. At iba ang nagtatayo sa ibabaw nito, ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo nito sa ibabaw nito. Ibig sabihin, ito lang ang ating pinagsasaligan, ipinapahayag, wala nang iba. Kahit na iba-iba ang mga nagtuturo, iba-iba ang naglilingkod, si Apollo, si Pablo, di ba? Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kung hindi ang nalagay na, ito'y si Kristo. Ito lang ang ibabalita mo. Simple lang. Simpleng-simple lang, maunawaan mo ang gospel. Ano yung verse 12? Verse 12. Datapot ko ang sino man ay magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligan kung ito'y ginto, pilak, mahahalagang bato, kahoy, ito yung dayami. Mamili ka kung anong klaseng pagtatayo ang gagawin mo, gagamitin mo para ipahayag si Kristo. Kapag binabalyo mo ito na parang ginto, ay talagang paprioridad mo to. Sasabihin mo, gusto niyo makakita ng ginto? Sumama kayo sa akin. Ipapahayag ko yung gintong ito. Kung ito'y talagang binabalyo mo ng ginto, mahalagang hiyas, gaya ng mahalagang bato o pilak. Pero kung ito'y ibabalyo mo lang na parang kahoy at ito yung dayami, ano sabi ng verse 13? Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag
sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yon. Lahat tayo manggagawa, tingnan natin pagdating sa langit, i-reveal kung ano yung gawa mo. Verse 14, kung ang gawa ng sinuman ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyon, yung pangangaral mo, yung pag-share mo, siya'y tatanggap ng kagantihan. May reward. Tuloy, 15. Ano sabi ng verse 15? Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, yun ang problema, malulugi siya. Sayang yung oportunidad. Kung ang gagawin mo lamang ay malulugi ka pala. Dapat i-value mo na. Ngunit siya sa kanyang sarili, ligtas ka nga, ay maliligtas. Kaya yung na kay Kristo, ligtas na yan. Pero yung pag-value mo at paghahayag mo, yung paggawa mo, kung ipahahalagahan mo, yung paggawa mo sa gawain ng Panginoon, patungkol sa Ebanghelyo, mayroong gantimpala. Pero kung parang binaliwala mo lang, kahit alam mo na pinapahayag na ng salita ng Diyos na maliwanag na yan ang mas may value, pero hindi mo siya in-appreciate kagaya ng mahalagang bato. Bakit in-illustrate yung ginto, pilak, at mahahalagang bato? Kasi ang tao, yan yung binavalue. Kung ang pag-value mo sa gospel, which is heavenly, ay talagang tinreasure mo, i-share mo yan. Ibabalita mo yan. Kasi nakita mo yung value. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili, maliligtas. Ligtas ka, pero isipin mo, parang ang mangyayari pala, parang naandun ka sa kingdom, nasa eternal life ka, pero yung pag-value mo, doon sa natanggap mo, ay sinarili mo lang. Alam niyo yung talinghaga ng Panginoon na nakakita ng, binigyan ng talento, pagkatapos ibinaon sa lupa. Di ba? Yung isa ibinaon sa lupa, yung isa kinalakal. Kinalakal niya. Para lumago. Alam niyo yung ibig sabihin nun? About sa gospel yon. Kung yung talento, yung opportunity ng kayamanan ng Ebanghelyo na natanggap mo, ay kinalakal mo, i-business mo yan, ibabalita mo yan, para maraming makinabang. Pero yung iba ay tinagulang, ibinaon. Ano sabi doon? Patay na yun sa kanya, aalisin pa. Di ba? Pero yung pinagkatiwalaan ng Diyos sa talento, ano sabi doon? Pagmamalain pa sa marami. Naniniwala ko yun yung ibig sabihin doon. Na yung iba malulugi, ligtas siya. Pero nasayang yung dapat ay pinagkatiwala sa kanya. Tayo pong lahat ay saserdote. Tayo pong lahat ay manggagawa. Ito po yung purpose. Bakit ba tayo nag-aaral? Para tayo lumalim. Para tayo maging pamilyar sa atin ang Ebanghelyo ni Kristo. Dahil ang gagamitin ng Diyos, tayo rin. Amen? Tayo ang katawan ni Kristo. Ano ang puso ni Kristo? Ano ang isipan ni Kristo? Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. For who had known the mind of the Lord, that He may instruct him, but we have the mind of Christ. Amen? Mas maganda po kasi yung momentum ng ating pag-aaral, bago tayo tumuloy sa ating paksa, andon. That I may know Him, Jesus, and the power of His resurrection. Okay. So, makikita natin, number 1, sa ating pag-aaral, the resurrection of Christ brings immortality and life sa mga mananampalataya. Nagbigay ito ng buhay at wala ng kamatayan. Hindi ka na mamamatay. Nasabi ko nga, doon sa ating naging paksa, paano ba para wag tayong maligaw or para madali nating maintindihan. Noon, ang sin, di ba ang sabi ng Romans 7:9, noon nabubuhay ako na wala kautusan. Sa mga Israelita, sabi ni Pablo, noon nabubuhay akong walang kautusan. For I was alive without the law once. But when the commandment came, nung dumating yung law, but when the commandment came, sin revived. Nabuhay daw ito. Itong sin, nagkaroon ng buhay. Nung dumating yung law. Nung una, patay ito. Di ba? Maintindihan natin dati, patay yung sin na nananahan sa laman. Pero nung dumating ang kautusan, nabuhay. Kaya maintindihan natin yung 1 Corinthians 15:56, the sting of death is sin. So, ang penalty kasi nito,
death, pagka sinuway. Testing of death, ang kamandag daw ng kasalanan ay ang kamatayan at ang strength at ang kapangyarihan nung sin nanggagaling dun sa law. Kaya yun ay nabuhay. Nung dumating ang law, nabuhay ang kasalanan. Okay? Huwag niyong kakalimutan, nabuhay yung kasalanan. But when the commandment came, sin revived, and I died. Sino yung namatay dito? Sabihin natin, ito yung spirit sa loob ng tao, lalo na yung isip niya. Ito yun, nung dumating yung law, dati hindi to patay. Nung dumating yung law, sin revived, and I died. Ito yung namatay. Huwag niyo kakalimutan yan. Ito naman, revive, nabuhay. So mayroong dalawang parte sa buhay ng tao na nangyari nung dumating yung law. Nung dumating yung law, sin revived, nabuhay. Yung nananahan sa laman, and I died, yung espiritu, namatay. Yan. Kasi ang daladala ng law, death. Na-violate kasi hindi kayang sundin. Alam natin sa pag-aaral natin, kailangan 100% magawa, pero walang makakatupad. Kaya walang matuwid, wala kahit isa. Lahat naghari ang kamatayan. Romans chapter 5. Nung dumating ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. So yung kamatayan, even you are Jews o mga Hudyo, and even we are Gentiles, pinagharian ng death. Yan, naghari yung death sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Pero yung law of Moses, para sa mga Hudyo lang yon. Ano yung law ng mga Gentiles, ng lahat ng tao? Romans 2:14 and 15, yung conscience. Hindi siya written. Ang pagkakaiba ng law na ibinigay sa Old Covenant sa mga Hudyo ay written sa tablet of stone at isinulat sa mga parchment. Umabot ng 600 plus, walang makakatupad. Tayo namang mga Gentiles, sabi ng Romans 2:14, for when the Gentiles, which have not the law, wala tayong kautusan na written, do by nature the things contained in the law. These, having not the law, are a law unto themselves. Meron din tayong kautusan. Ano yun? 15. Na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Nakasulat daw sa puso natin yung law, hindi sa aklat o sa bato. Pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi kasi meron tayong conscience. Ano yung conscience? Knowledge of good and evil. So, from Adam, mula dyan kay Adam, lahat ng tao mayroong law of conscience. At ang kanilang mga pag-iisip ay nangasusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Kasi nga may budhi, yung budhi ng tao, konsensya. Ano yung konsensya? Alam mo ang masama, hindi mo nagawa mo at yung mabuti, hindi mo nagawa, nakukonsensya ka. So, mayroong law ang lahat ng tao, bukod yung law of Moses na written. Pero, ipinapakita na yung law of conscience, naghari ang kamatayan sa lahat ng tao. Romans chapter 5, kung hindi ako nagkakamali. So, malinaw po yan. Napakagandang maunawaan. No? Okay. So, ulitin ko, sa una sa tao, nung dumating ang kautusan, namatay, maging ang Gentiles, naghari ang kamatayan. Ang problema sa mga Hebreo, makinig kayo magaling, merong curse. Merong curse pag binayolate nila. Yung mga bukol, yung mga peste, yung nabibihag ang bansa nila, yung galit ng Diyos dumarating sa kanila. Sa atin, generally, sa lahat ng tao, sa oras na kanin nyo yan, sabi kay Eva at kay Adan, mamamatay kayo. Ano yung death? Wala, patay ang kanyang espiritu. So, generally, namatay ang espiritu ng lahat ng tao. Dito naman, ang problema ng mga Hebreo, kakaharapin nila yung wrath of God. Yung galit at puot ng Diyos. Yan. Sa mga Gentiles, ang blessing, dito na yon, yung ating binasa sa Ephesians chapter 3. Okay, so naintindihan natin yan. Nabuhay ang kasalanan, namatay ang espiritu. Pagdating sa krus, ang sabi ng Romans 8:3, basahin natin, para maliwanag, papunta natin sa power of resurrection.
For what the law could not do in that it was weak through the flesh, ito, hindi magawa ng kautusan na mapasunod ang tao. Sabi ng Galatians 5:17, magkalaban ng dalawang ito, hindi sila magkasundo. Ano sabi diyan? Ano solusyon? God sending His own Son, sinugo yung kanyang anak, in the likeness of the sinful flesh, kung papaanong ang tao ay may flesh, nananahan ang sin, si Jesus naman ay may flesh. Nung isinilang siya, wala siyang kasalanan. Wala siyang sinful flesh. Why? Kasi ang kapanganakan ni Jesus ay through Mary, Virgin Mary. Walang lalaking gumalaw. Psalms 51:5, mula sa sinapupunan ng kanyang ina, ay ipinaglihi na sa kasalanan. Meron ng sin in the flesh. Pero si Jesus, isinilang siya na walang kasalanan. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 5:21, He who knew no sin, siya na walang kasalanan, hindi siya kagaya ng tao na may sin in the flesh. Si Jesus, wala siyang sin, napakalinis ng kanyang flesh. Kasi isinilang siya through Virgin Mary. Walang nangyaring kagaya ng natural na nangyayari sa buhay ng isang tao na nabubuo sa sinapupunan ng isang babae sa pamamagitan ng pagtatalik ng mag-asawa. Nakuha po ninyo? Walang minanang kasalanan si Jesus. He who knew no sin became sin. Dinala niya ngayon yung naging anyong makasalanan, sinful flesh. Ano ni-represent? Galing yun sa taong natural, ordinaryo. Winasak ang kanyang flesh, pinagpalo-palo, talagang nagkawasak-wasak. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Anong ginawa? And for sin, para daw sa kasalanan ng tao, condemned sin in the flesh. Ano nangyari? Kinundena. Ano nangyari? Namatay, died. Yung outward man, yung flesh ng tao, died. Dati buhay. Nung dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan. At ako'y namatay at ang namatay, espiritu. Condemned sin in the flesh, namatay, died. Pagkatapos, buried. Yung dating buhay, pinako, namatay, at inilibing. In the sight of God, yung laman na pinananahanan ng kasalanan, tapos na yung kanyang kapangyarihan. Wala nang magiging hadlang. And then, sa kanyang resurrection, binuhay na mag-uli, yung dating patay, inirepresent ni Jesus sa kanyang pagkabuhay, yung spirit na patay. Di ba namatay ito nung dumating ang kautusan? When the commandment came, sin revived, and I died. Dito naman, yun yung binuhay. Kaya dito, mayroon tayong dalawang citizenship. Ang sino mang sumampalataya sa ginawa ni Jesus, nabuhay yung kanyang inward man, resurrected na kasama ni Kristo. Kaya yun ang inilakip sa pagkabuhay na maguli. At yung inilakip naman sa pagkamatay, yung sinful flesh ng tao. Maliwanag po ba? Di po ba? Napakaliwanag. Kung bakit mahalagang maintindihan natin na yung nabuhay na kasalanan, pinako, namatay at inilibing. At yun namang namatay na espiritu ng tao, pagdating sa resurrection, nabuhay. Hindi na mamamatay. Kaya maintindihan natin yung sinabi ni Jesus, at ang sumampalataya ay hindi na mamamatay. At yung mga namatay na kay Kristo, during Old Covenant, yung mga namatay, yung mga unang namatay, na nanampalataya sa Diyos, ang inantay nila yung resurrection. Yung mga natutulog, yung sinasabi sa Thessalonians, yung mga natutulog kay Kristo ay muling bubuhayin. Pagdating ng rapture, ay kailan nangyari yung rapture? Nung AD 70, nung nagmanifest na wala na yung templo, wala nang karibal ang offering ni Kristo, spiritually, nagmanifest yung meeting in the air, yung sinasabi ng Ephesians 2:5-6, na He had raised us up together and made us sit together in heavenly places. Nangyayari po yan kapag every time na mayroong sumasampalataya kay Kristo. Kaya nung tayo ay naging maliwanag ang ebanghelyo ni Kristo, yung ating inward man, resurrected, na meet in the air, in the heavenly realm, in the spiritual world,
si Kristo at pinaupo tayong kasama ni Kristo Jesus sa kanan ng Ama. Maliwanag po ba? Yan yung good news. Diyan ka magiging maligaya. Yung physical, yung material, pangalawang bagay lang yan. Dapat ang maging maliwanag na mahayag ay yung spiritual, heavenly kingdom. Na yung ating inward man, na dating patay, kaya yung brings immortality and life. Pag sinabing immortality, hindi na mamamatay. Binigyan ng buhay, yung buhay na yan, walang hanggan yan. At sabi diyan, ang sumampalataya, hindi na mamamatay. Saan ka mananampalataya? Sa gospel. Kaya makikita niyo yung blessing ng gospel, napakayaman. Good news. Hindi po yung lagi na nagkaroon ako ng problema sa pinansyal, tinubugo ng Diyos. Walang problema doon, gagawin nyo ng Diyos kung gusto nyo mabuhay ka. Pero wag nating pukulang ating isipan doon. Siguro maintindihan nyo itong ibig sabihin ng ating pinapaksa. Kasi kung ang grace ay lagi mong i-relate sa pangkabuhayan sa physical, mamamali tayo ng journey. Sapagkat malinaw ang ipinahahayag ng gospel. Makikita nyo yung maliwanag sa inyong isipan kapag maunawaan mo yung ganda ng ginawa ni Kristo na mayroong namatay at mayroong nabuhay na sinolusyonan ng Panginoon na yung buhay na kasalanan, tinapos na niya. At yung namatay na espiritu ay binigay niya ng buhay. At yun nga po ay eternal life. Amen. Kaya, ang sabi nung pangalawa nating naging paksa, brought us a great liberty from the power of sin. Binigyan tayo ng napakadakilang kalayaan. Sapagkat yung kalayaan ng tao sa kasalanan, yung inward man niya, hindi na yun mamamatay. Wala nang bisa ang kamatayan. Kung bakit sinabi ng 1 Timothy chapter 1 verse 10, tingnan natin, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death. Pag sinabing abolish, tinapos na niya yung kamatayan. Saan nakapukol yung inabolish niya yung death? Doon sa inward man. Doon sa espiritu na dating patay, nung binuhay niya yon, sabi doon, hindi na maghahari doon ng kamatayan. And had brought life and immortality to light through the gospel. Sa pamamagitan nito, naintindihan nating maliwanag na yung ating taong panloob, inward man, yung isipan mo, yung may consciousness, yung mismong ikaw, yung nakakaunawa, yung nakakaalam ng lahat ng bagay, yun yung espiritu ng tao na nasa loob ng tao. Yan ay hindi na mamamatay. Kung maliwanag sa iyo ang gospel at inappreciate mo, binalue mo, tinanggap mo, naging masaya ka, nagalak ka, mananagumpay ka na, hindi ka na mamamatay, yun yung sinasabing true the gospel. Amen? Daig mo pa yung bilyonaryo sa mundong ito, ang dami naiinggit na, kapag ang measurement, pag ang perimeter ay yung blessing sa physical, talo tayo. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 15, kung wala talagang pagkabuhay na maguli, walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Huwag na tayong manampalataya. Tayo ang kahabag-habag sa lahat kung walang pagkabuhay na maguli. Naintindihan niyo ba yung ganda ng resurrection? Kung bakit napakahalaga nung merong pagkabuhay na maguli. At ang isang Kristiyano na naunawaan ito at lumalim sa pagkaunawa dito, balanse buhay niya. Ang opportunity na sasamantalahin niya is yung sinasabi ng Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection. Amen? Oo, nadadanas ka ng problema, pressure, stress sa buhay sa lupang ito. Kahit nga mga mayayaman, nagkakaproblema din. Pero yung sinasabi na I have overcome this world, take courage, fear not, kung mayroong mga tribulation, ito yun. Kasi pansamantala lang ang buhay sa lupang ito. Kung ang journey ng buhay ay dito lang sa lupang ito at walang pagkabuhay na maguli, tumigil na tayo. Umuwi na lang tayo. At makipagpaligsahan tayo sa mundong ito. Hello? Hindi masama ang mangarap. Part ng tao na mayroon kang pangarap. Hindi masama na yung buhay natin sa lupang ito ay maging maganda. Pero, ang sinasabi ng John chapter 10 verse 10,
Ano yon? The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Sino yan? Yung sin. Yan yung pumatay. Sa pamamagitan ng law, namatay ang tao. Nawasak ang tao. Wala siyang buhay na walang hanggan. Pero sabi ni Jesus, I am come that they might have life. Yung resurrection. And that they might have it more abundantly. Kaya, ang sabi ng Ephesians 1:3, pinagpala na tayo. Angkinin mo yan, kapatid, mayaman ka na. Daig mo pa bilyonaryo. Amen? Daig pa natin ang bilyonaryo. Di ba sabi dyan, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Diyan ka masaya. Anong magiging masaya ka na maganda nga ang programa sa loob ng simbahan, masasaya. Pero, andun pa rin yung power ng sin. May impyerno. Andun pa rin yung mapapahamak ka. See, paano ka magiging masaya doon? Kung hindi mo naintindihan ang power ng resurrection, hindi ka nga magiging masaya. At hahanapin mo yung kaligayahan sa lupang ito. Pero kung naiintindihan mo yung liwanag ng gospel, kahit ano pa ang estado ng buhay mo, nangarap ka, nagsumikap ka, pero hindi mo natin yung pangarap mo, hindi bali na. Ang mahalaga, meron kang kasaganaan ng buhay na ibinigay ni Kristo sa kanyang pagkabuhay na muli. That I came that they might have life and that they might have it abundantly. Napakayaman natin. Hindi ka na mamamatay. Ang tao, tuklas ng tuklas sa teknolohiya para humaba ang buhay. Di ba? Nag-a-upgrade sila na ganito, ito magiging malaking tulong, malaking benepisyo para mabuhay ka ng mahaba. Walang masama. Pero kahit anong haba ng buhay mo, 100 plus, mamamatay din ang tao. Kaya ang pinakamagandang blessing ng tao is spiritual and heavenly blessing. Amen. Gagawa tayo, maglilingkod tayo, ibabalita mo yan out of love. No matter what, hindi mo ikahihiya yan. Kasi alam mo na kapag isineshare mo ito sa ibang tao, mas malaking pakinabang. Eternal. Di ba? Kaysa yung tumulong ka sa tao sa pangkabuhayan, walang masama po doon. Huwag niyo akong ma-misinterpret. Ginagawa natin yan, tumulong sa pangkabuhayan kung hanggat may magagawa tayo. Pero, hindi yun ang importante. Hindi pa rin yun ang agenda. Mabubuhay tayo, sabi ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Ang ikinabubuhay ko sa laman, habang ako'y nabubuhay, ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Kanino? Sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang buhay. See? Yun yung buhay ng Kristiyano. Yun yung Christian living. Nabubuhay ka, hindi ka nabubuhay sa sarili mo. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mong desisyon. Hindi ka nabubuhay na parang ordinaryong tao. Hindi na tayo taga-sanglibutan, ang sabi ng Bible. Ang ating puso't isipan ay nabihag na ng biyaya ng Diyos. Amen. Malaya na po tayo sa kasalanan pag naintindihan mo to. Kinondemn na eh. Natapos na, namatay at inilibing yung nagbibigay ng kasalanan. Wala nang kapangyarihan yung dating nagbigay ng pagkaalipin sa atin sa kasalanan. Tinapos na ni Jesus. Di ba? Good news. Kaya nakakalungkot yung iba, mayroon pang power of sin. Anong sabi ng pangalawa? Brings us great liberty from the power of sin. Wala na. Ano sabi ng Romans 6:14? Tingnan ninyo. Dito natin maiintindihan ngayon yan. For sin shall not have dominion over you. Saan? Sa mga Kristiyano. Wala nang, hindi na pwedeng pagharian ang mga Kristiyano na nakaunawa ng gospel ng kasalanan. Hindi na sila pwedeng pagharian. Why? For ye, sapagkat kayo raw, tayo raw, are not under the law. Law of Moses, law of conscience. Wala na. Tinapos na ni Jesus yon. Yung nagbibigay ng kamatayan. For you are not under the law, but under the grace. Ito po yung grace. Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Na sa halip na tayo ang magdusa at mapatawan ng parusa, kinuha na niya. Amen? Doon mo mapupuri ang Diyos.
Hindi yung, alam nyo, nagkasakit ako, pinagaling ako ng Panginoon. Normal yun, pag gagaling at gagaling ka, pag-ibig pa ng Diyos na mabuhay ka. Pero ang ipinagpapasalamat natin, ang dahilan kung bakit tayo nang sumasamba sa Diyos, ay sapagkat ina-appreciate natin yung isang beses na nangyari sa kanyang buhay, na ibinigay niya yung kanyang buhay para tayo magkaroon ng buhay at wag nang maghari ang kamatayan. Doon mapapasalamatan ng Diyos. Kung bakit inspired kang mabuhay sa lupang ito. Kasi nakamit mo na yung pinakamataas na antas ng ganda at kayamanan na makakamit ng isang tao na ang makapagbibigay lang nun, ay ito, biyaya ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Yan po yung iyak ng puso ko. Yung maintindihan ninyo yung journey ng ating pag-aaral. Yung makita ninyo na napakapalad natin sapagkat naunawaan natin yung mystery, yung hiwaga na dati nalihim at ang nakalulungkot, marami pa ring isipan ay nabubulag at hindi naliliwanagan ang kagandahan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen? Praise God. Sana po magkapartner tayo. Tayo lahat ay katawan ni Kristo. Si Kristo yung ating pinakaulo. Siya yung head. At yung isipan niya nasa atin, alam mo na ang dahilan kung bakit ka nabubuhay sa lupang ito. Yung dahilan kung bakit ka sumusuporta sa financial, ang dahilan kung bakit ka sumusuporta at nagmamalasakit sa gawain. Wala na yung tisod-tisod. Kasi nagkakamali pa rin ng tao, oo, pero hindi naman tayo grabing gumawa ng pagkakamali, na tuloy-tuloy na gumagawa ng pagkakamali. Pero habang nasa physical na to, talagang nagkakamali pa rin tayo, pero hindi ka na matitisod. Bakit? Ba't ka pa matitisod? Ang dulot sa iyo nito, buhay na walang hanggan. Amen? Bakit ka titigil sa pag-attend ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Ang layunin naman yan, hindi ka pakinabangan ng physical, hindi pakinabangan ng ating emosyon. Ang kapakinabangan nun na yung ating espiritu ay may buhay na walang hanggan. Amen?